And as we correctly predicted, Ping Lacson is back at the Blue Ribbon Committee and he is now back on the attack. Ito po muli si Attorney Mike Operario and we are broadcasting live here at Poway, Ilocos Norte. Magandang araw po sa inyong lahat at yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kagaya po nung ating na-predict noong September 29 when we release a video nung paglabas pa lamang po ni Orly Gutesa, ay sinabi na natin huwag kayong magtataka kung biglang magkakaroon ng mga revelasyon o pag-atake dito kay Orly Gutesa na magmumula mismo kay Ping Lacson. Nag-resign nga si Ping Lacson sa Blue Ribbon pero ngayon siya ay bumalik at di umano siya daw po ay pinakiusapan ng taong bayan. Well, I think may nakiusap sa'yo pero hindi yan ng taong bayan. At kagaya nga ng na-predict natin, si Orly Gutesa ngayon ang subject ng atake at ang pinagsesentrohan nito ay ang kanyang di umanong falsifikado na affidavit dahil ang abogado daw na nagnotaryo nito ay hindi daw yun ang totoong pumirma. Well, maaring ang falsified yun, finalsify iyan ng sekretarya ng abogada o abogado na nagnotaryo pero hindi ibig sabihin falsified yung statement ni Orly Gutesa. Halos lahat naman ng Pilipino, lalo na dyan sa Maynila, alam ito na pag ikaw ay nagpapanotaryo, madalas hindi mo naman nakakaharap talaga yung abogado at yung sekretary lang ang humaharap sa'yo. Ngayon, yan ay pananagutan ng abogado na nagnotaryo nitong dokumento nito. At pero yung ibaling mo kay Orly Gutesa, yung CC, di umano sa maling pagkakanotaryo ng dokumento, ay isang malaking kalokohan. Una, dahil under sa batas, ang presumption po ng authorship of falsification ay nabubunton o napupunta doon who gets to benefit from the falsified document. Now, in this particular affidavit, sinong nagbenepisyo kung i-falsify niya ito? Inulit naman niya yung kanyang pag-under oath doon sa Senado. So, anong damage siya nagawa? At paano nakinabang si Gutesa kung pinalsify niya yung kanyang affidavit? Anong mangyayari sa kanya? Wala namang pakinabang sa kanya ito. As a matter of fact, kung totoo na siya ang nag-falsify na to, he will unnecessarily put himself under the probable or possible liability nga for a falsification or for perjury or whatever other criminal actions that may be taken against him. Now, bakit gagawin ni Gutesa ito? Gayong alam niyang siya ay haharap sa Senado at yung presumption na yan na siya ang author nito really doesn't apply here because wala nga siyang benepisyong makukuha dito. Sino nagbenepisyo kung papatunayan nila na ito daw ay falsified yung affidavit? Di yung mga pinoprotektahan dyan sa Senado, kasama po dyan si Romualdez na pinangalanan doon sa affidavit ni Gutesa at sa kanyang testimonya. Kasama rin po si Saldico at ibang pang mga posibleng madawit dito. Sino yung mga posibleng madawit? Sinasabi ko na sa inyo nung pa, pag nadawit dito si Romualdez, siguradong madadawit dito ang Malacanang at ang iba pang mga opisyalis na nandiyan sa loob ng Malacanang. Kaya hindi tayo magtataka dito sa pagpihit na ito ng investigasyon. As a matter of fact, ang mga iskumbro sa Pilipinas, we have correctly predicted it. Alam na namin, Mr. Ping Lacson, kung ano mangyayari dyan sa investigasyon sa iyong pagbabalik. Bumalik ka marahil, siguro kulang pa yung instruction na kailangan mong gampanan. But definitely, what is certain here is this is not about the truth. This is not about accountability. Even the ICI today, makita ninyo yung paglalabas ng kanilang listahan ng mga sasampahan ng kaso. Again, as we correctly predicted, ang sasampahan ng kaso dito, yung mga senador, sila Joe Villanueva, si Jinggoy Estrada, at baka may mga isusunod pa silang mga senador na bahagi ng oposisyon sa kasalukuyan. At yung mga nandiyan sa mayorya ay panay na tahimik, pumapalakpak na lang habang ninanakawan yung ating bansa, siguradong hindi mapagkakasuhan. At ginagamit na lang ng pamahalaan na instrumento itong pagsasampa ng kaso, pati itong ICI na para puwersahin at ipihit ang investigasyon palayo kay Martin Romualdez at ilan pang mga tiwaling opisyal na posibleng masangkot dito. Yung mga 17 congressman na pinangalanan ng mga diskaya, wala na tayong nadidinig. Yung 15 mga kontraktor na pinangalanan mismo ni Marcos,
Well, ilan lang ang so far ay nadadawit dito. Ang pagpihit ngayon, papunta na doon sa Davao, si Senator Bongo, yung sinasabi ng kanyang contractor daw, yung kanyang tatay, yung CLTG. Well, here's the thing. Wala yung CLTG na yan doon sa listahan na inilabas ni Ferdinand Marcos. Bakit siya yan ngayon ang prioridad ninyo? Well, it's because Bongo is the target. Ganun lang po yan. Pero hindi yan nag-escape sa mata ng mga mamamayan. Alam namin ang nangyayari, alam namin ang ginagawa ninyo, at hindi na kayo makakalusot sa mga kasinungalingang pinagagawa nyo. Wala kaming alam kung talagang may pananagutan dito sina Senator Bongo, sina Jinggoy, o sino pa mga senador. Kung talagang may kasalanan sila, dapat silang managot. Pero bakit sa kasalukuyan, itong mga iniimbestigahan dito sa flood control ay tila tahimik na bigla ang Senado, ang Kongreso, at ang ICI. At ang sinusunod ninyo, kagaya nga ng na-predict na natin nung unang-una pa man, kalukuhan itong ginagawa ng ICI. Because it is Ferdinand Marcos himself who already declared prior to the creation of the ICI na name drop lang daw po yung kanyang pinsan. So we already know kung anong meron dito. Alam namin na puro kasinungalingan na lamang ang ipapakain nyo sa sambayan ng Pilipino. But we will no longer be fooled. Ang mga iskumbro, matatalino na po. At alam namin kung anong nagaganap dito sa ating bansa. Sapagkat kami ay nakikilahok, kami nag-aaral kasi alam namin mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.